at the same time, sobrang saya ko po kasi finally, mapapalabas na po siya. How do you feel about the fact na parang ang konti ng sinihan niya? Oh. Ano po, okay lang naman po siya sa akin, pero sad lang po kasi malapit din po sa amin na sinihan. Wala po siya kasi madami pa pong sinihan na closed ngayon. And kaya sana po, kahit konti lang yung mga sinihan po na available, ay mapanood po ng mga gustong makapanood po. In the press release that I wrote, tinawag kitang Philippine Sweetheart. Yes. How do you feel about that? Kinikilig po ako. Nung namalo mo, kinikilig po ako kasi sweetheart. So, parang, sweet ba ako? Ganun po yung, sabi ko, sweet ba ako? Parang, sabi po kasi ng iba, yung aura ko daw po is strong. Sabi ko, sweetheart. So, parang kailangan ko girly, ganun po. Tapos, kinilig po talaga ako nung nabasa ko siya. Okay, who's going to shoot the first question? Dahil nakatatlo na ako. Kayo na mga kapatid. I just started the ball rolling. Yes po, yan po yung, ang Caught in the Act po yung first full-length film ko po. Paano ka napasok sa cast? Nag-audition po ako kay Direct Perry po. And yun po, duman po ako sa audition and nalaman ko po nakapasok po ako. How was the process? Kumusta naman ang pakiramdam na nakagawa ka ng pelikula? Sobra pong fulfilling sa heart na parang pangarap ko na po siya dati tapos nangyari na nagkaroon ako ng full-length film po kasi sobrang saya ko po nung nalaman ko nakasama ako. Okay, yung kumusta naman ba yung pagtrabaho sa the rest of the cast members? Sobrang smooth. May close ka pa sa kanila? Paano ba? Halos lahat po talaga sila naka-close ko. Kasi sobrang smooth po nila katrabaho. Hindi mo po maiisip na, ay may pangalan na sila, dapat dumistansya ka kahit paano. Kasi baguhan ka po. Hindi po nila ipapafeel sa'yo yun na sobrang approachable nila na kahit ngayon pong tapos na po kami mag-shoot, meron pa rin po kaming communication po. Lagi po kami mag-aayap pag may time na tara gala, parang ganun po. Sino sila? I need to name some. Sino yung ganang nagka-close sa'yo? Sino yung yes po. Si Ate Andy Abaya po, si Kuya Joaquin, sila Josh, si Kuya John Gabriel, Kuya EJ, Sir Lance, sila Sir Shido, and si Miss Karel po. Sila po talaga, naka-close ko po. Halos lahat po ng cast talaga. Si Direk, musta naman? Hindi ba masungit? Si Direk po, hindi po siya masungit eh. Ano po, professional po siya katrabaho. Pag work po talaga siya na hindi mo po siya may istorbo, pero hindi po siya masungit na mamaya mo ko talim. Parang ganun po. Sobrang professional po niya. Pero pag off-cam po, pag yung kunwari break time or wala pong shoot pa, nakikisama po siya sa amin and sobrang bait po niyang director. Tuturuan ka po talaga niya. Yasi, Okay. ang impressive ang scholastic achievements mo, tapos nag-artista ka, ano ba? Sideline lang ba ng pag-artista or magpa-full-time? Gusto mo mag-full-time? Ano po isa po talaga yung pagiging artist sa dream ko. Pero at the same time po, ayoko pong pabayaan yung studies ko kasi I know po, ito pong tinatahak ko po ngayon, hindi po siya pang matagal. Anytime po pwede siyang mawala. So, syempre po, priority ko pa rin po yung studies ko talaga po. So, parang ngayon po siguro, parang ano ko po siya, sideline ko po gano'n. Pero pinaka-priority ko po talaga is studies ko po. Anong gusto mong maging in the future? Like, tapusin sa college? Ang nagtatagal po ngayon sa isip ko, mag-AB Psych po ako, tas law po. Mabigat pa rin, ha? Gusto ko po ng challenge sa buhay. Napakadali ng po. Correct. Paano nakaka-relate sa character mo dito sa movie? Kasi di ba dito nerd ang matalino rin. Opo. Si Daisy po kasi nga po, nerdy po siya, pero hindi po siya isang typical na nerd kasi siya po, kahit po nerd siya, hindi po niya nakakalimutan magkaroon ng social life na lumalabas po siya with her best friend, with her tropa po na po siya, sabay pa rin po siya sa uso. Ako po kasi, hindi ko po matatawag yung sarili ko na nerd kasi focus po ako sa studies ko pero hindi po ako katulad na doon lang talaga, na doon lang yung tingin ko. Aral, bahay, school lang kumbaga, di ba po? Ako po, gala po ako eh. Yung studies ko po kasi minsan, pag hindi po ako masyadong focus talaga.
Pero, focus ang hirap explain. Focus po ako sa studies ko, pero hindi po talaga yung tutok na tutok. Kumbaga, ina-enjoy ko po yung life ko habang nag-aaral po. Ganun po yung ako. Nagpabalance. Opo, binabalance ko po siya. Sa mga love teams naman, bukod sa nabanggit mo, yung mga ina-idolize mo nila, meron ka na ba naisip na if ever na gusto mo makapareha sa isang na classmate? Wala pong specific na tao na nasa isip ko po ngayon. Pero kahit sino naman po okay ako as long as I know po na ginagawa po namin yung best namin na magpasaya. Parehas po kami ng will na makapagpasaya, inspire ng mga manonood po sa amin or susuporta po sa amin. Jassy, prior joining yung film, bago ka nag-film, ano ba si Jassy? Ako po ay isang estudyante, athlete po ako kasi talaga. Yun po yung pinakauna ko na naglalaro po ako ng table tennis sa school ko po. Isa lang po akong simpleng estudyante po na sa school lang po talaga ako umaarte, mga school plays lang po, and doon lang po, laro-laro lang, normal na tao lang po talaga. Since kayo nasa industry kanina ng entertainment, sino yung look forward mo na kumbaga sana maging ganito yung path ko in terms of your career? Ina-idolize ko po sa ganitong path na to si Miss Catherine Bernardo. Pero hindi ko naman po sasabihin na gusto kong maging katulad niya. Kasi gusto ko po magkaroon ako ng sarili ko pong name na hindi po katulad na na like susunod na Catherine Bernardo. Parang ganun po. Gusto ko po ako po yung unang Jassy Busaran. Parang ganun po. Sa mga next na project mo, if given a chance, ano yung genre na gusto mo namang gawin in case? Gusto ko po matry mag-horror. Kasi po matatakotin po ko. Gusto ko pong yung fear ko. Matatakotin po ko sobra. Like, sobrang magugulatin ko rin. So gusto ko pong matry yung horror. Sinong director? Charis. Ano ka din? So, Jassy, curious lang ako. Kasi meron kang short film. Kwento ka ng mga sa amin. Ano yung title ng short film? Paano ka napasali doon? Yes po. Yung title po ng short film ko is Pugon po, and nagtotalk po siya sa child labor po. Kung saan yung mga bata po, yung mga anak po nila, pinambabayad po, bayad-utang po sila. Like yung magulang ko po doon, nagkautang po sila sa taong to po, which is si Mang Ray po na ginanapan po ni Sir Soliman Cruz. And ako po yung pinambayad utang doon. And ang alam ko lang po is 10 months lang ako doon magtatrabaho. Pero po, nung 10 months ko na po, nalaman ko po na umutang po pala uli yung nanay ko dahil yung tatay ko po is namatay. So umutang po uli. So meron na naman po akong another months or years po na dapat Pero parang ayaw ko na po kasi parang napapagod na po ako, ganun po. Kaya po, tinry po namin tumakas, ganun po. And may isang pangyayari po na pinagtangkaan akong i-rape po. And doon po, buti naman po natulungan po ako and nakalaya po kaming mga kasamahan ko po doon. At doon po, after po noon, doon na po ako nagsumikap po mag-isa at natupad ko po yung pangarap ko ng mag-isa po. Ano pangalan mo sa short film? Ako po si Sonia. Sonia po. Bilang Sonia, kasi ang buhay mo, you're literally sheltered, ibang-iba siya sa katauhan mo sa totoong buhay. So, paano mo pinaghandaan o pinag-aaralan na maging si Sonia na isang child laborer? Nung nalaman ko po yung story na ganun po nga, sabi ko, ang layo sa akin nito kasi si Sonia talaga, yun din po talaga naisip ko, ang layo sa akin ni Sonia. Kasi ako kahit pa paano, okay yung buhay ko. Si Sonia, pinangbayad utang siya. So, inisip ko lang po na dapat kilalanin ko lalo yung character ko. Bakit siya pinambayad utang? Anong ginagawa niya bago siya ipambayad utang? So, kinilala ko po yung character ko, and nung shoot na po, miniature ko po na suot ko po yung sapatos ni Sonia na hindi ako si Jassy ngayon. Ako si Sonia. So, dapat hindi ako magmukhang may may kaya. Parang ganun po. Dapat makita nila ko as batang tabing dagat po. Yun po yung lagi ko lang po talagang iniisip na dapat suot ko yung sapatos ng character na ipoportray ko para mas magawa ko po siya ng maayos. Bilang Sonia, anong mga hindi mo makakalimutan
napaganap sa kanya? Na sa tingin mo, habang tumatanda ka, lumalaki ka, madadala mo talaga? Si Sonia po kasi yung character niya po sobrang ano siya, hindi po siya nawawalan ng pag-asa na kahit po sinabi na hindi na siya makakaalis doon, lagi po niyang iniisip na hindi dito matatapos yung buhay ko. Hindi ako magagaya sa mga kasamahan ko na dito na nagdalaga. Ganun po yung nasa isip niya. Lagi niya pong sinasabi sa sarili niya, makakaalis ako dito, makakaalis ako, mabubuhay ako ng gusto kong buhay, matutupad ko yung mga pangarap ko. So parang yun po yung naano ko sa sarili ko na dapat hindi ako palaging bumibitaw lang sa mga bagay-bagay. Dapat panghawakan ko yung mga gusto kong mangyari para magawa ko siya ng maayos. Mayroon po akong motivation na kaya ko to ginagawa kasi gusto kong maging ganito. Yun po yung nakuha ko talaga kay Sonia po. Okay.